Ang i-share ko ay yung pangatlo na karanasan ko. Ito ay nangyari nung taong 1996. Hindi ko na matandaan kung anong buwan yun. Nung ako isang detachment commander sa isang detachment ay... Ilan kayo nun active sa regular sa isang detachment? Tatlo kami na regular sa isang detachment. Ngunit ang dinala ko ay yung isa lang na kung nung time na yun, yung may report na may mga armado malapit sa amin. Ang dinala ko is isang active at 5 kapgo para lang i-verify yung report na mga armado sa amin. So, nung malapit na kami sa sinabing area, nakita nga namin yung totoo nga yung report na maraming mga armadong kalalakihan doon. Pumasok sa isip ko dahil sa isang team lang kami kung sa Ranger ba, 7 lang. Medyo disadvantage kami, medyo ma-outnumbered kami. Kaya nag-isip ako na, at ayaw ko rin na mayroong mapapasubo sa amin, magkakaroon kami ng casualty. Pero nakikita niyo na sa posisyon niyo? Nakikita namin na puros armado. Hindi man nakaposisyon pero naka-sling yung mga baril nila. Hindi ko alam kung anong may mga events ba doon, bakit andun yung mga armado na yun. O baka marami sila. Ano yun? Parang barangay o sitio? Mga bahay-bahay o sitio. Sitio yun, sitio. Hindi ko na i-mention kung anong lugar yun. Kasi noon kasi, baka sabi ko mga splinter nung kasulukuyan kasi yung labanan na sa Malmar noon. Nang maraming unit yung na-involved doon na nag-operate. Pero ano yan, mga grupo ng IP? Grupo ng mga MI yun. So, hindi ko alam kung mga splinter yun ng galing doon. Kaya, basta, ang ginawa ko yun, na-report nga na mga armado, binirify ko kaagad. Kaya mahirap naman na baka kami ang atakin. So, nung nakita ko na marami nga, outnumbered kami, alangarin kami sa number, sabi ko, huwag tayong pumasok. Mahirap na. Ayaw kong magkakasualty tayo. So, ang ginawa ko, yung technique, na nagpakita kami na dahil seeing distance, pakita lang kami na nag-withdraw kami, bumalik na kami sa detachment. Pinakita namin talaga, umikot kami. Pina-expose nyo kayo? Oo. So, ang pumasok sa isip ko talagang magbe-verify sila. Hindi nila alam na pagdating namin sa unahan, gumapang kami pabalik. Sabi, gapang tayo pabalik. Sigurado ito, magbe-verify ito kung umuwi na ba tayo, hindi pa. Ayun na nga, hindi ako nagkamali sa inaala. Pagbalik namin, mga ilang minuto lang, nakapag-line formation na kami ng mga kapgo ko. Parang nag-divert kayo? Nag-divert, oo. Bumalik kami sa damuhan, doon sa unang pinestuhan namin. Wala silang kaalam-alam na bumalik kami doon. So, andyan na nga sila, marami, papalapit na. Parang binirify din nila kung wala na ba? Bibirify talaga nila kung andun pa kami, wala na. So, sabi ko kung hintayin ko pang time na makaposition sila, inisip ko yung number namin. So, nung malapit na yun, nandyan na sa mga 20 meters, more or less 20 meters, inupakan ko na yung lead scout. Yun, sa awa ng Diyos, karipas sila ng balik. Pag-search namin, nadala pati yung baril ng lead scout nila, dala ng mga kasama nila na nag-withdraw. So, nasayangan man ako, pero okay lang. Ang ano ko lang, lesson lang doon is, hindi kami napahamak. Bumawak pa rin ng diskarte. Diniskartehin ko lang yun para walang casualty. Ayaw ko lang na may mapahamak sa amin. Ang baril, nakuha pa rin nila? Nakuha ng mga kalaban na inadala nila pabalik. So, walang body count na wala? Wala. May body count, yung isa lang na iwan. Kuha pa rin nila? Kinabukasan.
Pero na yung time na yun, hindi nila nakuha kaagad. Ang nakuha lang nila is yung baril ng kasama nila. Hindi nyo na rin ma-assault, di ba? Hindi namin ma-assault dahil marami nga. Hindi rin namin alam kung nagpwesto lang sila sa unahan. Inassault namin nung kumaripas sila ng takbo, inassault namin para i-verify lang kung andun pa yung baril, wala naman. Yung body count lang ang inabutan namin doon. Isa lang ang body count. Kanya-kanyang diskarte talaga noon. So, isa naman sa isi-share. Isang karanasan ko na hindi ko rin makakalimutan nung February 1980 or 81 siguro yun. Basta bagong graduate ako ng Scout Ranger noon. Nung time na yun, hindi basta-basta mapasok ang Ligwasan March sa Buluan at saka Dato Paglas area, yung Ligwasan March dyan. Pumasok kasi yung dating Composite Battalion, yung ICIB, First Infantry Composite Battalion. Nalagasan sila ng 11 nung pinasok sila. Hindi basta-basta kung through yung maglalakad ka lang, na papasok sa kampo ng kalaban ng araw, hindi mo basta-basta mapasok kasi lahat ng madadaanan mo, area nila. Kaya ang ginawa noon, ng brigade pa itong 6th Division noon, under pa kami ng 3rd Brigade, under Cebu, 8th Brigade separate. Yung area na yon sa Ligwasan Marsh, bago kami helicopter na pumunta doon, binumba muna ng 105 at saka airstrike ng tropa natin. Nag-airstrike muna ng Air Force, binumba ng artillery yung area bago kami binagsak ng 4 na helicopter. Isang kumpanya rin kami, Charlie Company ng 39. Sino company ko? Iyon pa rin yung dating CEO ko doon sa noon. Kanya nga lang, nasa platoon ako ni Lieutenant Sampuro. Naging, yung... Team leader ka nun? Oo. Team leader ka rin? Team leader pa rin. Pero ranger ka na? Ranger na ako, bagong graduate ako noon. Kasi 79 ako nag-ranger, 1980 na yun nangyari. So bagong graduate ako, para fresh ko pa yung napag-aralan natin ba? Sabagay, hanggang ngayon, nandiyan pa man din yung nakatanim pa rin sa isip yung napag-aralan. Kahit na-retire na tayo, nandiyan pa rin. Nung time na yun, ibinagsak kami ng 4 na chopper. Doon sa mismong area objective ng kuha ng kalaban. Diretso na? Diretso. Pero natapos ng binumba ng 105 at saka airstrike. Tapos na. Yung isang ang tura-tura natin, alam mo na yung tura-tura natin, tinamaan ng 50 caliber na bumagsak dyan sa Esteros, kung alam mo yung Esteros. Yung tulay dyan sa papuntang Cotabato, dyan bumagsak yung isang tura-tura. Kaya nga lang, anong tawag nun, nakapag-eject yung pilot. Buhay ang pilot. Nakuha ng kasama din natin na nasa detachment nung araw, yung pilot. Buhay. Nakapag-eject siya kay... Hindi naman makaabot sa airport yung tura-tura. Hindi naman nga ng 50 caliber. So, kampo yung binumba? Kampo. Pero hindi ibig sabihin na kampo na malaki. Yung lang, yun ang sabi ko na mataas na yung one section. Kanya nga lang, well-equipped man sila. Matataas din ang kalibre ng mga baril nila. Ngayon, i-drop kami ng chopper doon. Pagdating pa lang sa pag-drop namin sa baba, putukan na. Mga anong oras yun? Mga andyan na sa 9 a.m. 9 a.m. yun. Nung andun na kami sa baba, putukan na. Dahan-dahan naman niya nagpulasan yung mga kalaban. Wala kaming recovery pa nung time na yun. So nag-proceed pa rin kami para i-clear yung area na yun, yung Ligwasan. Nag-proceed kami hanggang hapon. Parang clearing na yun
hapon, clear namin yung area na yun. Nag-relax na ang mga kasama ko. Yung mga sa platon namin, nag-relax. Kasi wala nang kalaban eh. Nag-atrasan ng kalaban eh. O bumbahin ka pa naman. Oo. Kaya ito nga sana, malagay sa isip ng bawat isa, lalo na sa mga active, parang itong kwento ko ito, malaking aral ito sa mga nasa active pa. Naliligo na yung mga kasama ko sa ilog, sa Ligwasan Marsh. Kasi akala clear na. Clear na ang pagkaakala. Pero ako, kasi alert pa ako kasi yun na nga, bagong graduate tayo sa Ranger. Hindi ako mapakali. Paano ito? Sabi ko sa isip ko lang, maubos kami ito. Kung ganito. Naliligo, walang security. Sobrang tiwala yung mga kasama ko. Kasi ang ginawa ko, dahil hindi ako mapakali, mayroong kubo-kubo. Alam mo naman yung sa area na yan, maliliit yung mga bahay, andyan lang sa mga gawa ng mga light materials. Umakyat ako sa bahay. May naliligo pa. Naliligo, nagtatawanan, masaya yung mga kasama ko eh. Ang sasaya nila na naliligo dahil sa pagkakaalam nila is clear na eh. Nakuha nyo na yung parang... Oo, nakuha namin yung oo. Ngunit ako hindi. Umakyat ako sa maliit na kubo-kubo. Nakyat ko. Tama-tama, buti na lang. Nagpasalamat ako kay Lord. Nakikita ko ang tropa. Puno ng armas. Naglalakad papalapit sa amin. Kasi kalaban. Palapit sa amin. And then, isa lang ang trail. Yun lang mismo sa trail na kinaroon namin. Doon na rin ang target nila. Galing doon sa inakyatan mo, gaano kalayo nung nakita mo? Nung nakita ko medyo malayo pa, hindi pa nila narinig yung mga sigawan ng mga kasama ko na naliligo. Pero identify mo na kalaban? Yes. Kasi mahirap kasi kung magkaroon tayo ng casualty. Bakit? Isugal mo yung safety ba? Oo. Para lang sa accomplishment, di ba? So yun yung ano din. Pero ano yung pinakamahirap, Pastor? Pinakamahirap na at pinakamadramang araw mo nung nasa field ka? Pinakamahirap? O pinakamahirap at pinakamadramang araw nung nasa field ka? Nung nasakuan kami yan, Zamboanga del Norte kami. Wala mang enkwentro yan, pero pinakamahirap na araw yun. Unang-una, nung sa Tabon Complex kami sa Zamboanga del Norte, nag-operate kami dahil may report na may malaking kampo sa pupunta namin. And then, nung na-reach namin yung objective, may kampo nga ang mga kalaban, pero wala namang laman. Ang mahirap doon is, naubusan kami ng supply. Wala kaming pagkain. Wala kaming mapagkukunan ng lahat. 3 araw kami na survival, wala na kaming pagkain. Yung last 3 days namin yun, tinipid namin yung bigas namin, naglugo kami 3 days, wala nang makain. Yung kulambo namin, doon sa Creek, inaano namin para makakuha yung maliliit na isda, yung anong tawag doon. Hindi ko alam anong tawag. Marami. Hindi rin Puyo. yung... Hindi, walang puyo doon banda eh. Basta yung makuha ng malaking kaliskis, maliliit na isda, para lang makasurvive. 3 araw, hindi na kami halos makakilos. 3 araw na ba naman na hindi ka makakain. So, yung iba, nakasama ko, akala nila, gabi yung, yung wild, yung karlang, yung Makate. Badyang. O badyang. Niluto nila, kaya akala nila makain.
Sa pagluto ngayon, nakatiyan man lahat. Yun ang medyo masakit din na ano, So, ang hirap din pala pag magluto ang sundalo. na kahirap talaga nung panahon na yun. Kahit gaano mo pagkagaling sa operation. Oo. wala kang pagkain. Hindi na kami makakilos halos na 3 araw. May mga dala kami na atsyag, giputol namin yung ano, yung mga kahoy malapit sa amin para lang makapag-drop ng pagkain namin. Ayun, pero nahirapan kami. Mga ilang palo ka lang sa palakol. Ikaw naman, para lang may drop yung pagkain namin ng helicopter. Kasi ang chopper, hindi makalapag. Hindi makalapag. Bundok at saka kung talaga kahoy talaga. Vegetated. Vegetated. Ang pangalawang mahirap pa na daanan ko nung panahon na yun, nung 1981 sa Hulu kami, sa Pata Island. Sa Pata Island is isa lang yung source ng tubig. Sa Pata Island. Nung panahon na masakir yung 21st IB, sobra sanda ng patay sa 21st noon eh. That was February. Wala namang, ang ibang kumpanya namin na encuentro, yung kumpanya namin na hindi. Kanya lang, ang masaklap na naranasan ko doon is, yung walang tubig. Ang ginawa ko, 1 week wala kaming tubig. May tubig ng nyug, kaya maraming nyugan eh. So, may nagsungkit kami ng nyug. 7 araw na wala kang ligo, ang katina ng singit, ang katina ng katawan. So, ang ginawa ko, iniligo ko yung nyug. Pangsabaw namin sa pagkain, sa bigas, nyug. Inumin mo nyug, sabaw ng nyug. Puro nyug lahat. Puro nyug lahat. Kasi isang source ng tubig, wala talagang mapagkunan ng tubig. Mayroon napakalayo. Tapos kung mag-high tide, maalat pa. Hintay mo talaga mag-low tide bago ka makakuha naman ng napakahirap talaga. Hindi ka pa basta-basta makapag-move doon kasi napakahirap. May mga kalaban sa konon eh. Ginagapang nga kami tuwing gabi, ginagapang kami ng kalaban. Hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng tubig doon. So, iba talaga yung mga kalaban ng nagagapang. Oo, noong araw. Parang kayo pa yung hinahunting. Kaya nga, Ano yung kwan, Master? Pinakamalungkot, pinakamasayang araw mo sa Philippines? Masayang araw. Nung halimbawa, yung nag-operate kami na makadaan ka ng mga barangay. Alam mo naman sa infantry, lalong-lalo na sa agusan kami, saya. Kasi makarating kami sa isang barangay, diyan na, nagbabasketball kami. Ayan, kahit na may mga chicks na yun, may mga asawa ng iba, ang chichicks pa rin. Tapos pagkatapos niyan, kantsawan na naman. Gigitara, konting tagay. Ayun, ang saya-saya nun. Saya. Last na lang, Master. Ano yung message mo sa ating mga kabataang Pilipino? Kung may mensahe ka. Ano yun? Sa sundalong kabataan o sa... Sa mga hindi sundalo. Ang message ko lang na sana kung yung nagnanais na pumasok sa armed forces ng mga kabataan, masaya at mahirap ang maging sundalo. Pangalawa, kung nais nyo man maging sundalo, dapat devoted kayo para matulungan nating iisa ang ating inang bayan. Yan lang ang mensahe ko. Ito.